Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, once again, welcome po sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Sa mga kapatid, ito na naman po tayo sa isang araw na muli nagbubuhos ng biyaya at pagpapala ang ating Panginoon. Alam naman natin ang istorya ng ating programa, walang puknat ang mga biyayang ginagawa ng Diyos para sa ating lahat. At yun ang ating pag-uusapan maya-maya. So brothers and sisters in Christ, lalo na yung ating mga kapatid na OFW, mga kapatid nating lahat ng mga Pilipinos all over the world at kung saan man kayo sulok ng daigdig, kahit kasulok-sulukan, ang Diyos ay abot tayo dahil siya ang nakakakita sa lahat. He sees all the inhabitants of the world. Kitang-kita tayo ng Panginoon. At ito yung pinakamaganda, na kapag tayo ay nagkakatipon sa banal na pangalan ng Diyos. Alam nyo ba? Ito'y ginusto rin ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos sa ating lahat. Inaalaw tayo na tayo masumpungan natin ang salita niya, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. So brothers and sisters in Christ, again, para sa lahat, ito po ang inyong programang puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, may mga announcement na naman tayo na punong-puno ng blessings. Total enrollment po natin itong nakaraan. Nadagdagan na naman enrollments this week. 23 households. At gusto nating pasalamatan, i-welcome ang ating mga kapatid na tumugon sa biyaya at sa misyon na ipinagkalob ng Diyos sa ating lahat. Sa Commonwealth, Quezon City, Alisa Marie Pirma Galisa. Sa Tala, Caloocan City, Sister Cheryl Ibala. Sa Pasig City, Alma Yekik, Aleli Espinosa, Consolacion Palomar, and Antonia Legaspi. Diyan naman po sa Pasay City, Duan Sison. Sa Malabon City, Christine Niña Reyes, Maria Chanel Mendoza. Sa BF Resort Las Piñas, Jennifer Batualan, Isa Buensuceso. Sa Rodriguez Rizal, Villegas Family, Jennifer Lapasanda. Sa Bacoor, Cavite, Pichi Banay-Banay. Sa Bagak Bataan, Maribic Labog. Sa Santa Maria, Bulacan, Sister Marie Teresa Panlilio. Sa Jimalalod, Negros Oriental. Ayan na talagang tuloy-tuloy na to. Lucy Soriano. Sa Cebu City, Cynthia Del Rosario. Iris Kadungog. Sa Cordoba City, Dodong and Flor de Lisa Pamaylan. At saka sa Lapu-Lapu City, Ray Victor and Rhea Alit. At saka si Margie Igot and Roland Siaton. Total number na po ang ating mga clusters as of this week ay talaga naman po, no? Ang inaay natin ay umabot tayo ng 500 sa Pasko, sa Kapaskuhan, kung aabutin yun ang aming pinag-uusapan. And it seems maaga pa lang, nakikita na natin, nababaanag na natin ang talagang may hit natin ng 500 clusters ng ating mga Divine Mercy enthronements sa buong mundo o sa misyon na ipinagkalob ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtatrabaho mula dyan sa ating Missionaries of the Divine Mercy. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at alam ko, ginagamit ang bawat isa sa inyo ng Panginoon. At pag ginagamit ka, ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Diyos at nagtitiwala siya sa ating lahat. Patuloy tayong maglingkod, mga kapatid. We-welcome din natin ang mga new clusters mula dyan sa Negros Oriental, the Yoyo Cluster, si Sister Carmen Gerodias. Sa Pangaloan Cluster, Sister Leonida Estorco.
Sa Bacolod Chapter, Charito Heights, Sister Rosel Belardo ang household. At dito naman sa Charito Heights 3, ang household brother Carlos Baltasar. Diyan naman po sa Lapu-Lapu City, Max Center Cluster, household Sister Pilomena Godines. Kamanggahan Cluster, household brother Victor and Sister Presi Tampos. Sa Lapu-Lapu City Chapter Bagumbayan Cluster, household Sister Michiko Wagwag. Sa Purok Adelpa household Aisa Nabara, cluster head Brother Florante Berdin. Sa Pasil Chapter Itom Cluster, ang household po natin Sister Marisa Tariga. Sa Colbeta Cluster household Birhen Gagrabio, ang cluster head Sister Meldresa Abellana. Sa Cordova Chapter Cebu, Camunilas Cluster, household brother Marcelino Sitoy. Babag Chapter CY Potot Cluster, household Merlita Bardon. Sa Rizal area, sa Napin Cluster, household Sister Olive Gallego. Sa Laguna area, Bagumbayan Cluster, household brother Rolando Vizca Ino. Sa Bulacan area, Graceville Cluster, household Sister Maricel Laseo. Sa Patag Cluster, household brother Alfredo Eballar. Sa Pasig Chapter Gahit Cluster, household Sister Marisa Peñol. Sa Pasay Cluster, at nag-resume na itong kanilang enrollment si Brother Sunny Bertulto. Ang ating pong total enrollments, mga kapatid, household 79,103. Ang ating corporate enrollment 556 at ang ating small business establishment 775. Ang total enrollments na natin, mga kapatid, ito na po, 80,484 enthronements ang ating naakyatan na ng mga iba't ibang mga lugar. So tayo nagpapasalamat sa Panginoon at talagang tunay ang kanyang anointing sa ating ministry. Para po sa mga request for enthronements, kung gusto niyo magpa-enthrone, kaya prayer request, yung ating pong mga nangangailangan ng mga prayers, para sa ating mga prayer warriors. Alam naman natin, ang ating mga prayer warriors talaga namang blessed na blessed. Talagang walang tigil ang kanilang pagdarasal. Sa ating counseling, kung mayroong gustong magpa-counsel or gusto niyo pong magtayo ng community chapter, you may contact our numbers. You can see that in our screen. So brothers and sisters in Christ, meron pa po tayong mga pahabol at talagang mga pasasalamat ng ating mga kapatid na gustong ibahagi ang kanilang naranasan na experience ng mga biyaya mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po sa ating programang I Am Healed, panoorin po natin ito. Good evening, brothers and sisters. Ako si Anita Reyes. Ibig ko pong i-share sa inyo ang kabutihan at kagalingan na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Noong pong buwan ng Mayo, ako ay nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon po ako ng ubo, ng matindi, ng ilang araw. At yun na yung nagbigay sa akin ng pagsakit ng aking dibdib. At sa gabi, hindi po ako makatulog dahil sa iniihip po ako ng ubo. Ako po ay humingi ng panalangin, ng tulong panalangin sa Friends of the Divine Mercy. At ako po ay nag-join sa Race of Mercy Healing Online. Hindi po nagtagal, ang aking karamdaman ay gumaling. Nawala po ang aking ubo at tuluyan na pong lumuwag ang aking pakiramdam. Maraming salamat po sa Friends of the Divine Mercy at sa Friends Prayer Warriors at gayon din sa Race of Mercy Healing. Maraming salamat din po kay Brother Rene na siyang nananalangin para sa amin na mga humihiling ng kagalingan. Jesus, King of Mercy, I trust in you. God bless us all. Ako si Bibi Pino, usa ka cluster head sa Lapu-Lapu chapter. Akong i-share ang akong dakong milagro nga gihatag sa Ginoo nako. Nakoy gipamati nga sakit sa akong wala nga hukton. Nihubag kini og dili na ako makalihok.
Lisod na nakong paglihok ang mga tabhaon sa balay. Pag-abot sa Domingo, sa Race of Mercy Healing Online, miadto ko sa balay sa among silingan na usa ka builder. Aron sa pag-attend, kay wala man ako'y cellphone. Sa dihang nag-pray over si Brother Rene, ako usab gihikap ang akong bukton og napil na ako nga murag adunay misulod sa akong bukton ug diha-diha naayo ang akong sakit. Dako kayo akong pasalamat sa Divine Mercy ug kanimo Brother Rene. Gihimo jud ka nga instrumento to heal the sick. Thank you and God bless. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nakatanggap at talagang naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Diyos, my dear brothers and sisters in Christ. Tunay nga ng ating mga papuri sa Diyos ay talagang umaalingaw-ngaw, umaakyat sa kalangitan. At alam ko, ang Diyos ay talagang nagagalak sa mga anak niyang natuto na, nagbukas na ng buhay at ipinagkalob ng kanilang mga buhay sa Panginoon. At tunay nga na tayong lahat ay talagang nakayakap ang kalangitan sa ating lahat. Saan ka man naroroon, ang iyong mga problema, don't worry, God will take care of that. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito po yung title, God Works. Ang ating Panginoon ay talagang nagtatrabaho. Nakakalimutan yata ng maraming mga tao na walang ginawa. Sila magtrabaho ng mga magtrabaho. Akala nila talagang sila galing sa kanilang lakas. Alam niyo kung bakit tayo hirap na hirap, pagod na pagod. Nakakalimutan natin ng Panginoon ay talagang siya ay naghahanap buhay din para sa atin. Siya ay sumusunod sa ating mga dasal. Siya ay nakikinig. Siya ay tumutugon. Nagtatrabaho ang Diyos para sa ating lahat. Tatay natin yan. Kaya lang pinakamaganda, ang tatay mo ay Diyos. Ang tatay mo, siya may pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tatay mo, ang lahat ng ating kailangan ngayon, bukas, at magpakailanman ay nasa kanyang lahat. Bakit ikaw pang magtatrabaho ng gusto? Bakit hindi mo, bakit hindi tayo tumungo sa Diyos na siyang gagabay sa atin at magiging kasama natin sa ating paglalakbay dito sa tinatawag nating short life. Very short ang buhay, kapatid. Huwag nating sayangin. Araw-araw, naway mapuspos tayo ng pagpapala kasama ang ating Panginoon. Sinasabi nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called in accordance with the will of God. Napakaganda po niya, no? Na talagang God works for the good of those who love Him. Talagang magtatrabaho si Lord. Ito po yung ating ministry. Tuloy-tuloy po, napakarami. Dumadaloy ang mga biyaya. Dumaradami ang mga naglilingkod. At talagang kani-kanyang testimony, kani-kanyang biyaya, kani-kanyang pagpapala, kani-kanyang regalo, kani-kanyang kalakasan, kani-kanyang pagbabago, kani-kanyang paggaling. Because God makes change. He works tirelessly for all of us who believes in Him. Ang lahat ng pagbabago, ang lahat ng pagpapagaling, ang lahat ng answered prayer ay gawa ng Diyos. God works. Siya talagang nagtatrabaho para sa atin. Kaya nga, kahit ng buhay mo ay very bitter, from bitterness, pupunta yan into a better life. You know, mga kapatid, as He listens to our prayer from a good heart, God works. Tinitingnan din niya ang isang mabuting puso, isang puso na talagang naniniwala sa Kanya. He has shown to us His glory, that anything impossible for man, He will make it possible. Yan po, ito yung ating Friends of the Divine Mercy Missionaries na talagang pinag-uusapan na. Hindi lang dito sa buong Pilipinas. No? Pinag-uusapan na talaga namang lumalawak ang biyaya. At ngayon po, sa ngayon tayo po ay meron po tayong Life in the Spirit experience. 3 araw at in-estimate na namin yung first day, nung Friday, ay umabot na sa mahigit na
600, hindi pa namin mabilang kasi talagang online, ano? Alam namin baka umabot ang registrant namin nasa 900. Sana naman ay nahirapan ng iba. Alam niyo naman, first time nating mag-life in the Spirit experience. Pero alam niyo, susundan kagad natin to kung talagang naghahanap ang mga anak ng Diyos. Hindi po patatagalin bago magpasko. Magkakaroon tayo ng panibago pa, pangalawang life in the Spirit experience. Ay talaga naman, lalo na Sabado, marami na namang manonood at makikisama sa ating seminar. Brothers and sisters, ito ang gawa ng Diyos. God works. Healing is everywhere. Change is everywhere. Sabi nga, what we become, yung ating magsisimula tayo sa pagiging, kung anong dapat nating, kung anong yung plano ng Diyos. Ang pinakamaganda, alam nyo, marami tayong bisyo, marami tayong mga kani-kanyang kasalanan, marami tayong mga pagkukulang, meron tayong inaay. Pero dito, nakita natin, habang tumatagal ang panahon, nagkaroon ng pagbabagong napakarami. Ang mga pamilya ay nabuo, ang mga pamilya ay naging masaya. Ito lang po ang sinasabi lagi ng ating Panginoon, apart from Christ, apart from me, we are nothing. We will not be okay if Christ is not with us on our journey. Kaya nga, sinasabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Dito natin masusumpungan na unahin natin si Lord. Siya muna sa lahat ng pamamaraan ng buhay. Magtiwala ka ng iyong buong puso sa Panginoon. Sinasabi nga, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. At ituturo niya sa iyo, ituturo niya sa akin ang tamang landas. Ngayon po dito sa Pilipinas, mukhang maagang nagkakagulo. Napakatagal po ng eleksyon, Mayo pa. Ngayon pa lang ay talaga namang umaalingaw ang social media. Nakalimutan na yata yung COVID. No, dati araw-araw na talagang ang concern ay tungkol sa COVID. Ngayon ang daming takot, ang daming mga pangyayari. Ang daming hindi makalabas, ang daming nawalan ng hanap buhay, ang daming nagbago, ang daming nagsara mga business establishment. Nakakalungkot. Abay, bigla ba naman dumating itong eleksyon, naaamoy na natin? Abay, hindi na magkaisa. Wala nang pagkakaisa ang bawat isa. Ala, eto na nagtatanong nga na ako si ganito, ako si ganyan. Mga kapatid, brothers and sisters in Christ, paalala lang po, no? Ilang eleksyon na ba ako? Ilang eleksyon na? Alam nyo, mukhang kailangan talaga nating magbalik, tanaw. Alam nyo, masyado tayong umaasa na naman sa kung sino yung presidente. Ang problema, minsan, kahit na matino yung presidente, kung sakasakali man, kung yung mga gabinete, yung mga nasa malalaking mga sangay ng ating gobyerno, talagang hindi pinili ng Diyos. Alam naman natin yan, mga kapatid. Binubuksan ko lang ng konti. I just want to share. Hindi po ito politika. Gusto ko lang pong meron akong iwan sa bawat isa. Sa tingin ko, brothers and sisters, hindi pa ito yung tamang oras na may pinili ka na kagad. Sorry po sorry. Kung sakasakali. Hindi pa ito yung tamang panahon na namili ka na kagad. Umaalingaw-ngaw na yun, nakapili na lahat. Pero, balikan natin yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. No? Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Magdasal muna tayo. Sabi dito sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Ano pong gagawin? Napakahaba pa po ng mga buwan. No? Marami pa tayong Huwag muna nating
ilagay sa ating isip. Alam nyo, hingan natin ng Panginoon, Lord, kaawaan mo ang aming bayan, ang aming bansa. Tulungan mo kami na ikaw ang mamili para sa amin. Ikaw na po, Panginoon. Mahabang panahon na kami namimili. Marami yatang kabiguan, maraming problema, palala ng palala ang mga problema. This time, Lord, ipili mo kami ng magiging presidente. Ikaw po nakakaalam. Alam mo po kung kung sino po yung magiging matuwid sa iyo. Alam mo, we will never go wrong. Yun po yung ibig kong sabihin. Hindi pa oras na ngayon dami na nag-aaway, siraan na. Talaga naman, no? Duguan na naman ang laban. Mga kapatid, friends, mahalin natin ang ating bansa. At kung mahal natin ang ating bansa, ipagkatiwala natin sa Diyos ang desisyon na ilagay niya sa ating isip. At pagdating ng oras na tayo ay boboto, yung gusto ng Diyos, yung ibinulong ng Diyos, yung pinili ng Diyos. Hindi yung pinili mo. Hindi dahil to gusto ko. Pwede yun. Hindi ko inaalis yung mamimili tayo. Gusto ko to eh. Pero Lord, yung gusto mo, yung magiging mabuti para sa amin, para makaangat kami. Mga kapatid, pakiusap. Lalo na po ngayon sa ating mga kapatiran na talagang members ng Friends of the Divine Mercy. Pakiusap ko po ito sa lahat. Hindi po ito yung time para sa atin ng mga members, no? Hindi ito yung time para mamili ka na kagad. Ang ating gagawin, mga kapatid, bilang Friends of the Divine Mercy, ang ating gagawin, magdadasal tayo araw-araw. At ipagkalob sa atin ang karunungan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan muna, yung siya ang maglalagay sa atin ng karunungan kung sino yung dapat nating iboto. Pakiusap po yan sa lahat. So brothers and sisters in Christ, alam nyo, the Lord is also working not for us, but for the Lord. Pag tayo mga trabaho natin ay para rin nating ginagawa sa Diyos. Ano sabi rito? Colossians 2:23-24. Whatever you do, work heartily for the Lord as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as a reward. You are serving the Lord Christ. Whatever we do, work heartily for the Lord, sa ating Panginoon. So brothers and sisters in Christ, ito po yung ating buhay, pananampalataya. Huwag nating kalilimutan pag ikaw ay may didesyonan, pag ikaw ay merong gusto, pag ikaw ay merong mga pangarap sa buhay, pag may mga nangyayari, nalilito ka, pag ikaw ay nasa problema, pag ikaw ay pinagpapala, pag ikaw lahat ng mga sitwasyon sa buhay, put God first. Unahin natin si Lord. Pasalamatan natin si Lord. At naway pagharian tayong lahat. Tayong lahat na nanonood ngayon. Alam nyo, hindi magtatagal ay mababanaag din natin ng isang magandang bukas. This is our prayer. Kung sino man sa kanila, sa ating mga kapatid, kung sino man sa kanila, no, sana pili ng Diyos. Last na slide na gusto kong i-share sa bawat isa. Ito yung isa sa pinaka gusto kong gospel truth, no? John 14:12. Whoever believes in me will do the works that I do, and they will do even greater works than this. Napakaganda po niyan. Na anuman ang ginawa ng Diyos, ang sabi niya, ay pwede ring magawa ng mga nagmamahal sa Kanya. At mas maaring higit pa, marami pang magagawa na magagawa ng dahil si Jesus ay kasama din natin, yan ang ibig sabihin. Sa bawat gawain kapag kasama natin si Lord, nothing is impossible. And we know that, my dear friends. Sa oras na to, mga kapatid, dumating na naman tayo sa isang linggo na kung saan tayo'y dudulog sa Panginoon. Tayo mananalangin. Ikaw, tayong lahat,
anuman ang iyong pighati, anuman ang mga problema sa buhay, this is now the time for us to open our hearts and again, seek first Jesus. Seek His kingdom. God first. Siya muna, kapatid. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ang tunay, siyang may kapangyarihan, siyang may-ari ng lahat, siyang may lalang sa atin. Lahat ng ating mga kagustuhan ay nasa kanyang kamay. At ang maganda, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. My dear friends, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ay nakikinig sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpurit magpasalamat. O Diyos, aming Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid, ang bawat isa sa amin. Ang aming mga puso, O Diyos, ang aming mga kaisipan, linisin mo, aming Panginoon. Ilayo mo po kami sa mga tukso. Ilayo mo po kami sa paninira sa kapwa. Dahil sinabi mo, love your neighbor as you love yourself. Nawa, O Diyos, lahat ng mga instrumento ng masama sa aming kapanahunan, Lord God, bigyan mo sila ng kaliwanagan sa kanilang isip. Bigyan mo kami ng biyaya at kapayapaan dito sa aming bansa. At sa aming mga tahanan, O Diyos, sa aming bawat pamilya, ang mga naniniwala sa iyo at nagtitiwala sa iyo sa mga oras na to, Lord God, i-bless mo ang bawat isa. Silang lahat ay iyong paglingkuran. Alam namin ikaw ang aming punong lingkod, O Diyos. Bago kami makapaglingkod, ikaw ang naglilingkod. Kaya kami nagpapasalamat sa mga oras na ito. Dahil ang aming mga kahilingan, ikaw ang tutugon. Kaya ikaw ang naglilingkod sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At sa iyo kami nagtitiwala sa mga oras na ito. Pagindapatin mo, Ama, ipatong mong iyong mga kamay sa mga ulo ng aming mga kapatid sa mga oras na to at pagpalain mo ang bawat isa mula sa kalangitan, ang iyong banal na sinag ng tubig at dugo naway dumaloy sa aming lahat na siyang magbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, kalakasan, kapayapaan at kami hugasan mo ng iyong kabanalan. And let your rays of mercy, Jesus, come upon us and bless us. At kami iyong biyayaan mula sa iyo. Hands of the heart of Jesus, where blood and water flows. It becomes the waves of mercy, the fount of your healing grace. I want to praise you. I want to praise you. I
Diyos, sa mga oras na ito. Maraming salamat saan man kaming sulok ng daigdig. Alam namin na kaming lahat ay binuhusan mo ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos, naway wag mo kaming bitawan at yung bawat pagmamahal sa aming puso. Naway umusbong yumabong at matutunan ka naming paglingkuran mula sa aming mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at pagbibigay ng pagkakataon. Kami ay makasama mo sa aming paglalakbay. All of this we ask through the mighty name of Jesus, your Son, who lives and reigns through the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Diyos, my dear brothers and sisters in Christ. Tunay nga, ng ating Diyos ay laging kinakalinga tayo. Ang Diyos na napakabuti ay walang hanggan ng kanyang kabutihan. Walang kasing buti. At wala na tayong masusumpong ng iba pa. Laging may awa, laging may habag, laging may pag-ibig. So friends, my dear brothers and sisters in Christ, sama ka na sa ating misyon at hindi ka magkakamali. Muli, my dear friends, huwag nating kalimutan, walang imposible sa Diyos. God bless, friends, and keep safe always.